World Mission Report. Pagtawag sa mga random na numero, Armenia, Lubov, ika-25 ng Mayo. Walang anumang bagay ang higit na gugustuhin ni Lubov, kundi ang pagbabahagi ng pag-ibig ni Jesus sa Armenia. Subalit paano? Iminungkahi ng isang kaibigan maging saksi siya sa pamamagitan ng telepono. Noon ay 1995, mahabang panahon bago ang cellphone sa dating Soviet Republic. Kailangan niyang tumawag sa pamamagitan ng landline phone. Hindi pa nakipag-usap sa mga estranghero si Lyubov. Tumakat sa kanya ang ideya. Hindi niya alam kung saan magpapasimula. Sa loob ng 7 araw, nanalangin siya sa Diyos na ipahayag sa kanya kung kanyang kaloobang maging saksi siya sa pamamagitan ng telepono. Habang nanalangin, dahan-daang lumalago sa kanyang puso ang hanggarang makipag-usap sa mga estranghero. Sa ika-7 araw, nanalangin siya, sabihin sa akin kung anong numero ang aking tatawagan. At tumawag siya sa isang di magkakasunod na numero, random numbers. Hello, ang wika niya sa estranghero, gusto kong mag-aral ng Biblia kasama ka. Ang tugon at sa mga sumusunod ay hindi nakakahikayat. Nababalisa ang ilang taong sumasagot sa telepono. Ang iba'y matamang nakikinig subalit tumatanggi sa pag-aaral ng Biblia. At pagkatapos tinawagan niya ang isang nakatatandang babaeng nangangalang Olga. Sumangayon siya sa pag-aaral ng Biblia. Nawili si Olga sa tawag sa telepono at ang dalawang babae nagsimulang mag-usap ng regular. Sa panahon ng kanilang pag-uusap, nabanggit ni Olga na matanda na, may sakit at hindi Kristiyano ang kanyang biyenang babae. Puntahan mo ang iyong biyenang babae, ang wika ni Lubov. Sabihin mo sa kanya ang tungkol kay Jesus. Hingin mo sa kanyang tanggapin si Jesus bilang kanyang personal na tagapagligtas. Nang tumawag uli si Lubov, pagkaraan ng ilang araw, ang wika ni Olga na namatay na ang kanyang biyenan. Subalit may pag-asa siya. Nang araw mismo ng ating pag-uusap, pumunta ako sa kanya at sinabi sa kanya ang tungkol kay Jesus. Ang wika niya, tinanggap niya si Jesus bilang kanyang personal na tagapagligtas at hiningi ang kanyang patawaran sa kanyang mga kasalanan ng gabing iyon namatay siya. Pagkalipas ng 2 taon ibinigay ni Olga ang sariling puso kay Jesus at nabautismuhan kasama ang isang kamag-anak. Kinilig si Lubov. 3 tao si Olga, ang kanyang biyenan at isa pang kamag-anak ang naipagtagumpay para kay Jesus sa pamamagitan ng telepono. Nagpatuloy si Lubov sa pagtatawag sa telepono. Isang tinawagan ang nagsimulang umiyak nang banggitin ni Lubov, ang Diyos. May anak akong babae, hindi maganda ang pakiramdam, ang wika ng humihikbing boses. May seryoso siyang epilepsy, nawala na siya ng pag-asa. Maaari mo siyang makausap kung gusto mo. Bago nakasagot si Lubov, ipinasa ng ina ang telepono sa kanyang 23 taong gulang na anak na si Ola. Nagsalita si Lubov, subalit hindi sumagot si Ola. Tahimik ang telepono sa kabilang panig. Hindi sanay si Lubov, sa iisang panig na tawagan sa telepono at nanalangin siya para sa tulong. Nang sumunod na tumawag siya, sinabi niya kay Ola na babasahin niya ang early writings ni Ellen White at nawili at nasiyahan sa kanyang paglalarawan ng bagong lupa. Tahimik si Ola. Inilarawan ni Lubov ang magandang halamanang inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak sa bagong lupa. Tahimik si Ola. At pagkatapos na alaala ni Lubov ang isang popular Soviet-era cartoon na nagtatampok din ng isang magandang halamanan. Alam mo ba ang cartoon na yan? Ang tanong niya. Isang masiglang tawa ang narinig mula sa kabilang panig. Nagsorpresa si Lubov. Ito ang unang ingay na narinig mula kay Ola. Alam mo pala kung paano tumawa ang kanyang bulalas. Ipagpalagay mong naghanda ang Diyos ng halamanan para sa atin na higit na mas maganda kaysa nasa karton. Nagpatuloy sa pagsasalita si Lubov tungkol sa bagong lupa. At nakarinig siya ng isang klik sa kabilang linya at ang ingay ng tinig ng babae. Paumanhin, ang wika ng babae. Nakikinig ako ng mahabang panahon. Nakawiwili ang iyong sinasabi. Buong pusong humahalaklak si Ola. Mga salita ng kagalakan ang lumabas sa kanyang mga bibig. Nasisiyahan siyang may isang nakikinig ng palihim na hindi inaasahan mula sa party line. At pagkatapos pumasok sa linya ang nanay ni Ola, masaya siyang marinig na nagsasalita si Ola, at nagtataka kung ano ang dahilan ng kanyang pagtawa. Kaya 3 tao si Ola, ang kanyang ina, at kanilang kapitbahay ang nagsimulang sumama sa ibinibigay na pag-aaral ng Biblia ni Lubov. Mga ilang linggo ang lumipas, isang lalaki ang sumali sa tawagan. Ipagpaumanhin ninyo,
Ang wika niya, pinutol ang pag-aaral sa Biblia isang araw. Nakikinig ako sa inyong usapan. Nakawiwili ito. Ipinakilala niya ang sarili bilang leader mula sa ibang Kristiyanong denominasyon. At nagkaroon si Lubev ng 4 na taong kumukuha ng pag-aaral sa Biblia. Pagkaraan ng ilang panahon, ibinigay ni Ola ang kanyang puso kay Jesus at nabautismuhan. Huminto ang epileptic attack sa kanya at siya ngayon ay isang matapat ng Adventista. Pinupuri ni Lubev ang Diyos sa pagkakataon naging saksi sa pamamagitan ng telepono. Nagpapasalamat ako ng labis sa Panginoon Diyos para sa kaloob na ibinigay niya sa akin na maglingkod sa mga tao, lalo na sa mga estranghero, sa pamamagitan ng telepono. Ang wika niya. Ang bahagi ng ika-13 Sabadong handog ay tutulong sa pagbubukas ng Center of Influence na tutulong sa mga pamilyang makilala ang tungkol sa Diyos sa Yerevan, Armenia, kung saan nakatira si Lubev.